Samantala, nito pong nakaraang taon, ang Pilipinas ang ikalawa sa mga bansa sa Asia na may pinakamataas na average na singil sa kuryente. At layo niyang baguhin ng murang kuryente bill na kakaaproba lamang ng Bicameral Conference Committee. Kaugnay po niyan ay makakausap natin ang may akda ng naturang panukala, si Senador Sherwin Gatchalian. Senator, good morning and welcome to Unang Hirit. Thank you for inviting me. Opo, ito pa-explain natin. Mukhang marami hong na-excite, including me. Kasi pag sinabi mong murang kuryente bill, ano nga bang aasahan namin dyan? Una-una, papasalamat ako kay Senator Ralph Recto. Siya ang nakabuo nitong concept at siya ang nakaisip nitong konsepto na ito. At kung titignan natin yung electricity bill natin, sa likod, marami tayong binabayaran. At dalawa sa mga binabayaran natin doon, yung tinatawag na stranded cost at stranded debts. Ito yung mga utang na hanggang ngayon binabayaran pa natin na ang umutang ay yung NAPOCOR in the past, no, for almost 40 years ago. So hanggang ngayon binabayaran natin to at sinisingil sa atin lahat. So ang layunin ay matanggal na itong mga utang na ito at gagamitin yung Malampaya Fund para bayaran itong mga utang. Okay, yung Malampaya Fund, is it enough para ma-cover po ang lahat ng utang na magkano nga ba? Ang utang ngayon ng nasa PSAM na ngayon, no? Ito isang government corporation na nagbabayad ng utang. Utang ngayon siguro nagkakahalaga ng almost 466 billion pesos. Meron tayong Malampaya Fund na ito yung galing sa Palawan, no? Yung gas-fired or yung natural gas doon, na ang pondo ngayon ay nasa almost 200 billion na. So gagamitin natin yun para mabayaran yung utang. So sobra pa? No? Sobra pa dahil nagbebenta pa rin tayo ng mga power plants, mga iba pang mga ari-arian ng gobyerno para mabayaran yung utang. Okay. So ibig sabihin, out of the Malampaya Fund, tatanggalin sa kargo ng taong bayan yung ang pagbabayad nangyayari nun. kasi ngayon, yung utang dati, tayo nagbabayad. So ang gagamitin yun yung Malampaya Fund para bayaran yung utang na yun, para bumaba yung presyo ng kuryente natin. Kasi ngayon, almost 22 centavos ang binabayaran natin dun sa mga utang na yun. At tataas pa. Bawat Pilipino yan, ha? Correct. So in the next 6 years, yung 22 centavos na yun, aabot yan ng 86 centavos. No? So aabot pa nga yan ng piso sa mga susunod na taon kung hindi nababayaran ng on time. Okay, so magkano ang ibababa? Okay. Okay, pag sinabi ba natin babayaran ng Malampaya Fund, at once ito, staggered? Hindi, staggered siya, no? In the next 6 years. So, ang pinakamataas na babayaran natin dyan ay about 86 centavos. Okay. So, kung ang ordinaryong consumer, ordinaryong pamilya ay nagko-consume ng 200 kilowatt per hour, aabot yan ng mga, ang savings siguro mga around 176 pesos Malaki rin. per month, no? So, pag i-equate mo yan sa presyo ng bigas ngayon, makakatipid ka ng almost 4 kilos of rice every month. No? So, mauwi mo ang 4 kilos of rice every month sa pagtitipid ng 176 pesos. It's a welcome development. Kahit papaanong paraan na makatipid, hindi ba? Correct. Sa mga ordinary families, lalo na yung mga minimum wage earners, malaking bagay yan dahil dagdag sa pagkain nila yan. Almost 4 kilos of bigas ang mauwi nila sa kanilang pamilya. Pasado na to sa BICAM Napasado na ito sa BICAM. Ang next step nito, aakyat na sa Pangulo natin, pag-aaralan nila. At kung maganda yung nakikita nila dito sa batas na ito, pepermahan ng Pangulo natin. Ang estimate namin within the year, no, by end of the year, pwede na ma-implement at makikita natin bababa yung presyo ng kuryente natin. Hindi ba pwedeng ihabol yan bago magtaas ang kuryente sa Oo nga, no? summer, di ba? Correct. Pag summer, mas malaki ang konsumo ng kuryente. Hindi ba mahahabol po yan? Baka hindi na natin mahabol dahil summer is fast approaching na. Oo naman. So, but ang target namin is within the year. At least may aasahan tayo. Malaki kasi yung pondo na gagamitin, so pag-aaralan yan ng mabuti. But within the year, ang target natin na mapababa ang presyo ng kuryente. Okay. Yung pinag-uusapan natin dito, pagpapababa lang ng presyo ng kuryente. But in terms of kung may kuryenteng supply na sapat, hindi pa yan, ano? Hindi pa ito. Ito presyo lang ang pinag-uusapan natin. But this summer, tinitignan namin yung supply and demand at mukhang maganda naman yung sitwasyon natin ngayon. Kahit na may El Nino, may enough supply tayo ng kuryente. Alright. Pero yun nga, nabanggit natin, ano, yung sa supply ng kuryente, may mga ngayon pa lang nagre-reklamo na, di ba? Walang kuryente, wala ng tubig, wala pang kuryente, di ba? Ang dami talagang problema. Pero napag-uusapan recently na po pwedeng buksan ulit sa Bataan yung nuclear power plant. Are you for it? Yung nuclear power, dapat maintindihan natin mga kababayan na ang nuclear power ay kakaibang supply ng kuryente yan dahil mataas ang risk. No? Ibig sabihin, delikado siya. Kung matatandaan natin yung 2011 sa Fukushima, nung nagkaroon ng earthquake, nagkaroon ng leak yung kanilang nuclear power plant. At ngayon, buong
probinsya, sinara nila at in-evacuate. Right. No? So dapat mapag-aralan mabuti yan at hindi Basta-basta. hindi basta-basta, hindi simpleng power plant yan. Napaka-komplikado at delikado. Kaya hindi natin pwedeng desisyonan Madaliin. kaagad. No? Dapat pag-aralan na mas malaliman pa. Alright. Thank you so much, Thank sir, you, for thank your you, thank time. Yan naman po si Senator Sherwin Gatchalian. Thank you, sir. Thank you. Thank you.